Tagsibol, 1945 sa Pasipiko. Ang digmaan ay nagpapatuloy pa rin. Nakaligtas ang Europa sa Armageddon. Dito nagpatuloy ang desperadong laban sa pagitan ng mga Hapon at Amerikano. Sumabog ang bombang apoy sa Tokyo. Sa himpapawid, ipinapakita ng mga Amerikano ang kabuoang pagiging higit. Ngunit ayaw ni Kaiser Hirohito na magpalito. Nagpapatuloy ang gyera. Los Alamos, sa desyerto ng New Mexico. Ang sobrang sandata na binuo dito ay ang pagliligtas ng buhay ng marinong US. Ang atomic bomb. Kahit na ang mga emigrant na Aleman tulad ni Hans Bethe ay nagtatrabaho sa Manhattan Project bago ko ito paunlarin ni Hitler. I knew it was a super weapon. Alam ko na ito ay isang sobrang sandata. Alam ko rin na magkakaroon ng hindi kapani-paniwalang bilang ng mga biktima, burahin nito ang buong mga lungsod. Kahit na napakasindak kung ang Nazi Germany ang magkaroon nito. Pinayapa namin ang aming sarili dito. So, that was our main justification. Mahigit sa 200,000 katao ang nagtatrabaho sa pagbuo ng atomic bomb. Ika-16 ng Hunyo, 1945, ang prototype, na tinatawag na Trinity ay nasubukan sa New Mexico. Well, sa wakas, pinalabas namin ang genie mula sa ilawan. At ang genie ay napakahusay sa pagkawasak. destructive. Isla ng Tinian, sa gitna ng Pacific Ocean. Ang Little Boy, ang bomba ay ipinapadala patungo rito. Ang B-29, Enola Gay, ay naghahatid sa Japan. Ang mga sundalong Amerikano ay nakikipaglaban sa mga frontline kahit saan, nahuli nila at pinatay. Iyon ang nais naming ihinto ang pagpatay at maiuwi ang bata. Ang ika-6 ng Agosto, 1945, ang Enola Gay, na handa ng puntahan. Naniniwala ang tauhan na maaari nilang wakasan ang gyera sa araw na iyon. Mayroon lamang silang bahagyang nag-iikot tungkol sa mapanirang lakas ng bomba. Hiroshima, ang ika-7 pinakamalaking lungsod sa Japan. Hanggang ngayon, nakatakas ito sa atake ng bomba, alas 8 ng umaga. Nagtrabaho ako sa unipormeng pabrika. Tuwing umaga, binibigyan kami ng mga password. Pinasigla kami ng ibang mga manggagawa na gawin ang aming makakaya para sa Kaiser. Makalipas ang 15 minuto, ang Enola Gay ay nasa Hiroshima na. Para sa mga tao sa lupa, ang apokalipsis ay nagsisimula sa isang malambot na ingay. Sa araw-araw na ulat, narinig ko ang 2 nagbobomba na nag-aaway ang mga B-29. Sa pagkakaalala ko ay nagtungo sila mula timog hanggang kanluran. 10 kilometro ang layo ng lungsod. Ang eroplano ay nahuhulog na ito ay pakete. Bumukas ang pinto ng bomb box. Lumiliko ang eroplano at bumibilis. Una, nakita ko ang hindi kapani-paniwalang nagniningning na ilaw, napakaliwanag na hindi ko nakita ang aking mga kaibigan na nakatayo sa tabi ko. Para sa amin ito ay tulad ng isang kumislap ng isang litrato. Tumalikod ako at nagsimulang tumakbo. Ngunit sa sandaling ito ang presyon ay umabot sa akin at natamba ako mula sa aking mga paa.
Ang kabote ng atomic bomb sa Hiroshima ay tuktok sa 30 kilometro ang taas. I think the immediate reaction was that, number one, Masaya kami na gumana ang bomba dahil maaaring mangyari na hindi ito sumabog. secondly, then, At ang aming susunod ay, magtatapos na ang giyera. this war is going to be over. Nagawa ang misyon. And the At ang katakutan ng digmaang atomika ay nagsisimula sa Hiroshima. Ito ay tulad ng kung 15,000 tonelada ng mga pampasabog ay sabay na sumabog. Ang kaligayahan sa sumakay ng Enola Gay ay hindi ulap. Isa sa mga tauhan na nasa sulat ng kanyang diary, "Diyos ko, bakit namin nagawa?" Ang buong bayan ay nawasak sa isang segundo. Ang suburban area lamang ang may mga nakaligtas, karamihan sa kanila ay labis na nasugatan. Pauwi na ako at nakilala ko ang isang batang ina na nagtutulak ng isang kalalakihan na talagang normal sa unang tingin. Mula sa malayo, nang papalapit ako ay nakita ko na halos hubad na siya. Ang mga damit ay napiunit sa kanya. Nasunog siya, dumudugo. Kaysa sa napagtanto kong kinilabutan na sa mukha ng bata ay may isang malaking butas na may isang piraso ng kahoy sa loob. Ang bata ay hindi umiiyak. Ang balita ng bomba ay dumating sa siyentipiko ng base ng Los Alamos sa parehong araw. We were all shocked by that. Ang resulta ay nakakagulat, bagaman ayon sa aming mga kalkulasyon, alam namin na ganito ang nangyayari. Ang nakaligtas sa pag-atake ng atomika ay madalas na mabagal ang namatay, kung minsan taon na ang lumipas. Pagsapit ng 1950, ang bilang ng mga biktima ay tumataas sa 200,000. Ang buong lungsod ay nasalanta sa radioaktibo. Sa kabilang banda, ang bomba ay nagligtas ng mga buhay ng tao. Siyempre, ang mga naninirahan sa Hiroshima at Nagasaki ay hindi maunawaan iyon. Ngunit kung hindi niya binagsak ang bomba, ang digmaan ay maaaring magpatuloy ng mahabang panahon. Inihahanda na ang pangalawang bomba. Sa ika-9 ng Agosto, ang target ay Nagasaki. Ang sumuko lamang ng Japan pagkatapos nito. Nakamit ng US ang kanyang hangarin. Ilang araw pagkatapos ng pag-atake sa Nagasaki, sumuko ang bansang sumisikat na araw. Ang labanan ay tapos na. Ang mga taong nagpapasaya sa Times Square sa New York. Tahimik na tahimik kay Hiroshima. Maaaring ito ang simula ng pagtatapos ng mundo kung hindi natin ito pinapanood. Nang tumigil ang oras sa Hiroshima, pumasok ang mundo sa panahong nuclear.